Mommy! Napalingon ako sa pagtawag sa akin ni Tricia. Nakapulupot ang kanang braso nito sa batok ng kanyang daddy habang nakakarga. Ewan ko ba sa lalaking ito at kay hilig kargahin ng kanyang anak. Alam naman ito na napakabigat na ng bata ay para bang ayos lang dito. Kasalukuyan ako nag-aayos ng mga damit namin at nilagay sa maleta para sa pag-uwi namin sa Bataan. Bakit, baby ko? Lumapit ang mga ito sa kama at ibinaba ang bulilit. Tinabihan naman ako ni Dustin at hinalikan ng aking batok na ikinataas ng maliliit kong buhok. Daddy said we go home now. Yes, baby ko. Uuwi na tayo kay Lolo at Lola. Nakangiti kong sagot dito. Okay, si Tita Tina po hindi pa uuwi? Muling tanong nito habang nilalaro ang buhok ng kanyang daddy. Napaupo ako ng tuwid. Hanggang ngayon kasi hindi pa kami nag-uusap ng aking kapatid mula ng kahapon na naghiwalay kami. Napatingin ako kay Dustin ngayon. Kinurot ko ang tagiliran nito. Uuwi na rin si Tita Tina kasama si Tito Pogi mo, baby. Sinulya pa nito ang bata. Bukas, uuwi tayo sa inyo. Magkasama tayong tatlo sa car. Si Tito Pogi mo naman ay kasama sa car si Tita Tina mo. Patuloy nito. Okay, Daddy. Kinagabihan ay magkakatabi kaming matutulog. Ngayon at napapagitnaan ay ang aming bulilit na walang sawang kakatawa dahil sa kakaharot ng kanyang daddy. That's enough. Gabi na. Maaga pa tayo gigising para bumiyahe. Saway ko sa dalawa. Tama sa mommy baby. Sleep na tayo. Inayos na Dustin ang pagkakahiga kay Tricia at hinalikan ng noon nito. Okay, good night mommy. Good night daddy. Mapungay na ang mga mata nito tanda na inaantok na. Good night din, baby ko. Hinalikan ko ang pisngi ng aking anak. Ilang sandali pa ay nakatulog na ito ng mahimbing kung kaya't inayos ko na rin ang aking sarili sa paghiga. Pero bago pa ako maging komportable sa pagkakahiga, nang magpapansin si Dustin. Sweetheart, mahinang boss nito na para bang nangaakit. Maya-maya pa'y bumangon si Dustin at nilagyan niya ng maraming una ng kaliwang bahagi nito at dahan-dahang binuhat sa Tricia at ipinalit sa pwesto nito. Kung kaya ay napalayo sa akin ang anak ko. Ano na naman? Asik ko dito dahil tsak naman na gusto na naman itong makaisa sa akin. Hindi ito nagsalita bagkus ay mabilis na pumatong sa akin ang walang hiyang si Bakulaw. Dustin naman, baka magising ang anak natin. Inis na nahampas ko ito sa dibdib na may bandage. Aray! Masakit, sweetheart. Ikaw naman kasi, ang kulit mo. Nakalimutan ko tuloy na may sugat ka pa. Taranta ko nahagod ang dibdib nito. Masakit talaga, sweetheart. Paawa nitong sabi. Umangon ka nga, titingnan ko. Baka kailangan ko palitan ng bandage ang sugat mo. Naawa naman ako dito. Wag na. Bibilis lang ang pagaling ko kung magaganito tayo. Sabay nguso nito sa akin labi. Nalalaki ang aking mga mata sa kabaliwan ng Bakulaw na ito. Uutakan pa yata ako. Hindi ka pa ba nagsawa kagabi? Nakailan na nga tayo eh. Reklamo ko dito. Iba kagabi at iba ngayon. Sa lubong na mga kilay nito, naknanto ko. Pero bago pa ako makareklamong muli ay diniin niya nito ang katawan sa akin. See, ramdam mo ba ang kaibigan ko? Tsaka maawa naman tayo sa baby Tricia natin. Bigyan na natin siya ng kapatid, sweetheart. Parang nabubuwang nitong salita. Dustin, itulog mo na lang yan. Maaga pa tayo bukas. Sure, sweetie. Bibilisan lang natin dahil maaga pa tayo bukas. Si Dustin, na nasiraan na ata ng tuluyan at grabe na ang pagkakangisi. Kaya bago pa ako makareklamo ay sununggaban na nito ang aking labi. At kasing bilis ni The Flash na napaloob na ang mahiwagang anaconda nito sa akin. Wala na ako nagawa kundi andamhin ang sarap at pigilan ng ungol upang hindi marinig ng aming anak. Ang walang hiyang Bakulaw ay nakadalawang rounds pa. Mulang Manila ay umabot ng halos 4 na oras ang aming biyahe pa uwing Bataan gamit ang mamahaling sasakyan ni Dustin na kulay puting Lamborghini. Halos mag-away pa kami ni Dustin dahil sa ganitong mamahaling sasakyan pa talaga kami sasakay. Pero wala na ako nagawa nang ipinasok na nito ang aming maleta. Pati si Tricia ay hindi magkanda o gaga sa kakatanong sa kotse ng kanyang daddy na mabuti na lamang ay may mahabang pasensya naman ang lalaki. Nang makarating ay nakita ko pambukas ang aming lumang gate, kaya naman minabuti ng dumiretso ni Dustin. Nakita ko pa sa labas ng sasakyan kung paano halos magkanda haba-haba ang leeg ng mga kapitbahay, lalo na sa kabilang tawid na malaking tindahan ni Aling Marites.
Nagulat pa ako nang may isa pang mamahaling sports car na kulay itim ang nakaparada na sa harap ng aming bahay. Pero bago pa ako makareact ay lumabas sa aming pintuan si Mama at nasa likod nito si Tina. Yay! Lola! Tita Tina! Masayang umaalog sa aking kandungan si Trisha. Bago pa man kami makababa ay nakita ko pang patakbong lumapit sa lumang gate namin si Tina para isarado iyon. Naunang bumaba si Dustin at ilang hakbang lamang ay pinagbuksan ako nito ng pintuan. Kinuha nito sa aking kandungan si Trisha at kinarga habang ako naman ay bumaba. Nang mapaharap sa aming pintuan ay nakita ko pa ang bahagyang pagkagulat sa mukha ni Mama. Lalo na kay Dustin na karga ngayon si Trisha. Mama, bati ko at mabilis na lumapit dito. Niyakap at hinalikan ko sa pisngi si Mama. Lola! Masayang banggit ni Trisha na tinanggal pa ang mga braso sa balikat ng kanyang daddy at paabot nitong gustong yakapin ang kanyang lola. Kaya napalapit si Dustin at tinayaang yakapin ni Mama para kargahin at yakapin ang bata. Namiss ko, maganda kong apo. Malambing na niyakap ni Mama sa Trisha na ngayon ay tuwang-tuwa. Namiss din kita, Lola. Namiss ko din po si Lolo. Halika sa akin, Trisha. Namiss din kita. Biglang singit sa aming likuran ni Tina. Mabilis na kinuha naman ni Tina ang pamangkin at niyakap ito. Hinalik-halikan pa nito ang mukha ng bata at nauna nang pumasok. Kaya kaming tatlo na lamang ang natira dito sa labas. Mama, si Dustin po. Pagpapakilala ko kay Mama sa aking katabi. Good afternoon po. Magalang na pagbati ni Dustin. Tumikim muna si Mama at pinasadahan ng paningin ng buong katawan ni Dustin. Nakatuck in, the black long sleeve ito at nakatupi ang magkabilang mangga sa siko nito habang nakabukas ang dalawang butones sa dibdib nito at back pants na bumagay sa tindig nito. Masyado itong gwapo sa aking paningin. Hindi ko lang alam kay Mama na ngayon ay seryoso ang muka na alam ko sinusuri nito ang lalaki. Good afternoon din sa'yo, Iyo. Pumasok na kayo at na makapagtanghalian na tayo. Sagot ni Mama at mabilis na tumalikod para pumasok sa loob. Sumunod naman kaming dalawa sa pagpasok habang ang kaliwang kamay ni Dustin ay nakahawak sa aking bewang. Nang makapasok ay dumiretso kami sa aming kusina. Nakahanda na ang pagkain. Nakita ko pa si Papa na nakaupo sa dulo habang nasa kanang bahagi nito si Tina, habang kanlong pa rin sa Trisha at katabi si Lander na nakaupo sa kanyang tabi. Si Mama naman ay nasa kaliwa ni Papa nakaupo at ang dalawang bakanteng upuan ay para sa aming dalawa ni Dustin. Papa! Masayang bati ko't nilapitan ito para yakapin at halikan. Anak! Hinawakan naman ako sa ulo ni Papa. Matapos nun ay kinuha ko sa Trisha kay Tina. Magkatabing naupo si Dustin at Lander at ngayon ay katabi ko siya sa kanan habang nasa kaliwa ko si Mama. Nakakandong naman sa aking mga hita ang aking anak. Nagpray muna si Mama bago kami kumain. Napansin ko ding medyo marami ang nakahain pagkain. Walang imika ng bawat isa habang kumakain. Sa totoo lang hindi naman kami ganito kung kumain dahil palagi kaming masaya lalo na sa tuwing uuwi ako. Ang aming sama-samang pagkain ang pinaka-bonding namin na pamilya. Pero ngayon ay medyo awkward lalo na sa aming Papa na tahimik lang na kumakain. Tanging tunog ng kubyertos lamang ang naririnig sa panahon ng aming pagkain. Panaka-naka naman na nagsasalita sa Trisha dahil sinusubuan ko ito. Pero iba talagang atmosphere ngayon at talagang nakaramdam ako ng pagkakaba. Nang matapos kaming kumain, naunang lumabas si Papa kaya mas lalo ako nakaramdam ng pangamba. Tina, dalhin mo muna sa Trisha sa kwarto mo at laruin. Ako nang bahala dito sa kusina. Utos nito sa aking kapatid at sinanyasan na pumasok na umakyat na sa taas. Mabilis naman na kinuha sa akin si Trisha na walang kamalay-malay. Nagtitigan muna si Tina at Lander bago umakyat papuntang kwarto. Tanya, sundan mo yung ama. Kasama siya. Ani Mama nang mapatingin sa aming gawi. Napahawak tuloy ako sa braso ni Dustin para kumuha ng lakas. Tumango ako bilang pagtugon. Hinawakan ako sa akin likod ni Dustin at nag-umpisa na kami maglakad papunta sa aming sala. Nakita ko pa kung paanong nakaupo sa isahang sofa si Papa na para bang George nakikilatisin kami. Seryoso ang mukha. Don't be scared, sweetheart. I'm here. Bulong sa akin ni Dustin. Napatingala na lamang ako sa kanya at tumango. Umupo kami sa mahabang sofa ni Dustin na magkatabi. Tumikim muna ako upang tanggalin ang bara sa aking lalamunan. Papa, alam ko pong nagulat po kayong may kasama ko lalaki sa aking pag-uwi. Kabado kong umpisa.
Halos hindi ako makatingin ng diretso sa aking papa dahil sa takot at kaba. Lalo na ngayon na seryoso ang mukha nito at ayokong isipin na magagalit ng sobra, lalo na't iniingatan namin ang kalusugan nito. Siya po si Dustin. Nabitin ang aking sasabihin dahil hindi ko alam kung paano ipakikilala ang lalaki. Na minsan ay hindi naman ito nagbanggit kung ano nga ba ang tunay naming relasyon. Kahit pa ilang beses nitong sabihin sa mga tao noon na fiancé niya ako. Ako po si Dustin J. Wright, ang nobyo po ng iyong anak. Mabilis na sagot ni Dustin at mahigpit na hinawakan nitong aking kaliwang kamay. Paano kayong nagkakilala ng aking anak? Kailan at saan? Naniniguradong tanong ni Papa. Papa, kami po ni... Nabitin ang pagsasalita ko na magsalita si Papa. Hindi ikaw ang kinakausap ko, Tanya. May pagbabanta sa boss ni Papa kaya napatikom ang aking bibig. Isang buwan na po ang nakalilipas nang muli po kami magkita ng anak mo po. Sir, magalang na sagot ni Dustin. Muli magkita? Bakit? May nakaraan ba kayo ng aking anak? Kunot no pa rin si Papa. Sa katunayan po niyan, sir. Paano mo nagustuhan ng anak ko? Kahit pa nagkaroon na siya ng anak. Iniwan pa ang aking anak na isang gago. Halos manginig ang aking mga kamay sa pagiging direct ni Papa at sa galit ng boses nito. Hindi ko lamang po nagustuhan ng anak niyo, sir. Kundi minahal ko po siya. Napatingin sa akin sa Dustin nang sabihin niya sa akin ang katagang iyon. Kulang na lang ay tumalo ng aking puso dahil sa unang pagkakataon ay narinig ko dito ang salitang iyon sa harap pa man din ng aking magulang. At gusto ko pong klaruhin ito, sir. Hindi lamang po dahil may anak sa Tanya. Dahil po, sobrang mahal ko po talaga ang inyong anak. At ang gagong nang iwan po sa inyong anak ilang taon na po lumipas, ay walang iba kundi ako po, sir. Narinig ko pa ang pagsinghap sa aming likuran. Si Mama, habang ang mukha ni Papa ay bakas ang labis na pagkagulat. Nang makabawi sa pagkagulat ay lumabas sa mga mata nito ang galit. Ano sinabi mo? Malakas na boses ni Papa tanda ng pagkagalit. Papa! Mahinahon kong tawag at biglang nagunahan ng pagpatak ng aking mga luha. Nakita ko pa ang paglapit ni Mama kay Papa para ito'y pakalmahin. Ikaw? Ikaw ang walang hiyang lalaki na gumawa ng kagaguhan sa aking anak? Hindi mo ba alam kung paano nag-iba ang takbo ng buhay ng aking anak? Hindi mo ba alam na halos muntik nang mawala ang aming anak? Pero ikaw, matapos ng ilang taon ay magpapakita ka sa amin at sasabing nobyo mo ang aking anak? Paano mo napaikot ang ulo ng anak ko? Ramdam ko ang labis na galit ni Papa. I'm sorry, sir. Mahinahong boses ni Dustin na mas lalo pang humigpit sa paghawak sa aking kamay. Ikaw, Tanya, hindi ka man lang ba nag-isip? Na ang lalaking nobyo mo ay iniwan ka? Hindi mo man lang ba naisip kung gaano ka nahirapan sa buhay habang ipinagbubuntis mo yung anak? Hanggang sa mga anak ka na halos ikaagaw buhay mo? Lahat ng paghihirap mo sa nagdaang mga taon ay nabaliwala lang. Dahil ngayon ay nagkita kayong muli at ngayon ay magnobyo na. Parang kutsilyong humihiwa sa aking dibdib ang mga katagang lumalabas sa bibig ng aking ama. Bagamat totoo ang lahat ng iyon ay hindi ko pa rin maiwasan ng masaktan sa katotohanan, lalo na ngayon na ipinamumukha nito kay Dustin ang lahat ng sakit na aming pinagdaanan noon. Kung iyan lang din ay pakikilala mong nobyo mo, Tanya, ay mas magandang hiwalayan mo na yan ngayon pala. At baka puro pasakit lamang ibibigay niyan sa'yo. Tama na nangyari sa nakalipas. Lahat tayo nakabawi na. Kaya ngayon palang pauwiin mo na yan at huwag na kayo magkikita pang muli. Mariing pagkakasabi nito at walang babalang umalis ito sa aming harapan at umakyat ng silid. Papa! Halos pasigaw na tawag ko at halos manginig ang bukong pagkatao sa sinabi ng aking ama habang walang tigil sa pag-agos ang aking mga luha. Naramdaman ko na pahawak ng mariin sa aking kamay si Dustin. Hindi ko makita ang mukha nito dahil nakasunod lamang ang paningin nito sa pag-alis ng aking ama. Napatayo ako para sundan si Papa. Papa, sandali lang po. Mga habulin ko si Papa nang magsalita si Mama. Anak, hayaan mong pakalmahin natin ang iyong ama. Dahil maski ako'y nabigla din. Pigil ni Mama sa akin at hinawakan na magkabilang kamay ko. Gusto ko magalit sa iyo, anak, dahil sa pinagkagagawa mo. Pero hayaan mo munang kausapin ko ang iyong ama. Nakita ko ang pagsungaw ng mga luha ni Mama. At ikaw, iho? Huwag mong mamasamain ko masakit mang magsalita ang ama ni Tanya. Labis lamang siyang nabigla. At ang matagal niyang kinikimkim na galit ay ngayon lang niya nailabas. Nakaramdam din ako ng galit pero ayoko laging maramdaman ng palaging galit na lang. Hintayin yung lumamig ang ulo niya bago muli kayong mag-usap. Binitawan ni Mama ang aking mga kamay at tumalikod.
Umakyat ito sa hagdan para sundan si Papa. Napakapit na lamang ako sa mga braso ni Dustin nang kanya akong lapitan. Nangihina ako dahil sa galit ng aking mga magulang. "Stop crying, sweetheart. Everything will be alright." Niyakap ako ni Dustin ng mahigpit at ramdam ko ang paghalik nito sa aking ulo. Napapailing ako na sumagot. "Ayaw ni Papa na maging tayo." Hindi ko na napigilan ang humagulhol. "Shh! Don't say that, sweetheart. It's all my fault. I'll accept all the punishment, pero hindi tayo maghihiwalay. Hinding-hindi." Umiiyak akong sumubsob sa dibdib ni Dustin. Labis na takot ang aking nararamdaman. Inangat ng kamay nitong aking muka upang magkaharap kami. "I love you so much, Tanya. I will always love you. I will die if you leave me. I love you, and I love our daughters too." Nakatitig ito sa akin habang sinasabi ang mga katagang iyon na matagal ko nang inaasam na marinig. "Did you love me too?" Tanong nito sa akin na para bang naninigurado sa aking isasagot. Parahan akong tumango. "I love you too." Madamdamin kong sagot dito. "Oh God." At mahigpit niya akong niyakap. "I love you so much, Tanya." "I love you too, Dustin." Matapos ng ilang sandaling pagyayakapan, ay kumalas ito. "Hindi ko aalis dito nang hindi napapatunayan ang pagmamahal ko sa iyo, sweetheart. I will prove to your father how much I love you. And please, just don't leave me cause I'm scared. I'm scared of losing you and our baby. I really love you both." Madamdamin itong sabi at bumaba ang mukha nito sa aking muka at namalayan ko na lang ang paghalik nito sa akin. Kinamutan ko ang aking anak nang makatulog na ito ngayong gabi. Masyado itong napagod sa kakalaro ng kanyang tita at ang pag-iyak nitong walang humpay. Hinahanap din ito ang kanyang daddy nang hindi nito nakita ay umatungal ng umatungal. Ayaw tumigil kahit na anong pag-aalo ko sa aking anak. Binuhat ito ni Papa para patahanin pero wala din dahil hinahanap nito ang sariling ama. Sa lakas ata ng pag-iyak ni Tricia ay pawisan na nagtatakbo si Dustin at kasunod nito si Lander para pumasok ng aming bahay. Nang makita na nito ang kanyang daddy ay nagkukumahog na bumaba sa kandungan ni Papa at patakbong lumapit sa kanyang daddy. Lahat kami ay napatangan na lamang sa tagpong iyon pero si Papa ay tumalikod at pumanhik sa silid. Ipinaparamdam pa rin itong ayaw nito kay Dustin. Nang matapos ay tumambay na lamang sa sala si Dustin na hindi humihiwalay sa kanya si Tricia, habang si Lander naman ay kasama nito. Kaming dalawa naman ni Tanya ay nagsimulang magluto para sa aming hapunan. Si Mama naman ay hindi umiimik. Tahimik lamang ito at nakikita ko pang lagi napapatingin ito sa direksyon ng aking mag-ama. Natapos ang aming hapunan na hindi nakisabay sa amin si Papa, kaya dinalhan na lamang ito ng pagkain ni Mama sa kwarto. Hindi na rin naging awkward ang aming hapunan dahil sa daldal ni Tricia. Napapansin ko din na kinakausap ni Mama si Lander. Siguro naging close nila ang lalaki. "Wala na lalabas ngayong gabi. Magsitulog na kayong dalawa ng ate mo. Patayin mo na, Carmela, ang ilaw at para wala ng storbong darating." Maring utos ni Papa. Napahinto ako sa pagbaba ng hagdan nang marinig ko ang boss ni Papa sa sala. Nakita ko pa si Tina na nasa harap ng pintuan. "Pero pa, kakausapin ko lang po saglit si Lander." "Magtigil ka, Tina! Akyat!" Striktong utos ni Papa. Napahinto ako sa paglakad. Nakita ko pang napayuko si Tina at sumunod na lamang. Umakyat na ito ng hagdan para pumasok sa silid nito. "Magdahan-dahan ka naman sa pagsasalita, Kasyano." Malumanay na pagkakasabi ni Mama. Pero hindi pinansin na Papa ang sinabi ni Mama at tumarap sa akin na nagpanginig ng aking mga tuhod. Alam naming ganito kumagalit ang aming ama. Isang salita lamang ay nanginginig na kami sa takot. Pero kahit kailan hindi naman namin naranasan ang pagbuhatan ng kamay ni Papa. Si Mama lang na nakukurot kami nung kami ay mga bata pa at mga pasaway. "At ikaw, Tanya, pumani ka na rin sa iyong silid. Wala na lalabas." Nilagpasan ako ni Papa. Nagkatinginan na lamang kami ni Mama. "Sumunod ka na lang, Tanya. O siya, at papatayin ko na mga ilaw." Tumalikod na si Mama at nagsimulang patayin ang mga ilaw. Nalulungkot na pumanhik na lamang ako sa aking silid kung saan natutulog ang aking anak. Nang makapasok ay tinabihan ko sa kamang aking anak at niyakap ito.
Hindi ko tuloy maiwasan ang hindi maluha. Parang bumigat ang aking dibdib dahil sa aking sitwasyon. Narinig ko ang pag-vibrate ng aking cellphone na nakalapag sa maliit na cabinet katabi ang lampshade. Si Dustin. Kaya mabilis kong kinuha ang cellphone at sinagot iyon. Sweetheart, bungad ni Dustin. Dustin? Hindi ko napigilan ang humigbi. Are you crying? What happened? Natataranta ang boss nito. May nanakit ba sa'yo? Ang baby natin. Sunod-sunod na tanong nito. Umiling ako kahit na hindi nito nakikita. Hindi. Maikli kong sagot at pilit na pinapakalma ang sarili. Pupuntahan kita dyan. Huwag. Dyan ka lang. Pigil ko at baka nga magpunta ito dahil sa bahay na tinutuluyan ni Lander ito nakituloy. What the hell? Hindi pa naman masyadong gabi ah. Mukhang dismayado ito. Hindi na kami pinayagan ni Papa lumabas, Dustin. Parang batang sumbong ko rito. Narinig ko itong napabuntong hininga. We should understand him. Sundin mo na lang ang nais ng Papa mo. Ako na bahala para mapatawad niya ako. Natahimik ako at suminghot na lamang. Sweetheart, ang baby natin tulog na ba? Oo, kanina pa. Marahan kong nahaplos ang buhok ng aming anak. Hindi ako sanay na wala ka sa tabi ko, sweetheart. Namimiss na kita. Malambing nitong sabi ha. Napapikituloy ako dahil parehas kami ng nararamdaman. Ako din. Namiss kita agad. Bumuntong hininga ulit ito. Silip ka sa bintana, sweetheart ko. Automatikong napatigil ako at nagawi ang aking paningin sa bintana. Bakit naman? Huwag mo sabihing akit ka dito. Narinig ko pang natawa ito sa kabilang linya. I really wanted to pero kailangan ko ng konting tiyaga para mag-good shot ako sa papa mo. Bumangon na lamang ako at binuksan ang ilaw sa aking kwarto. Tumungo ako sa bintana at bahagyang hinawi ang kortina na pangharang sa salamin ng bintana. Nasa kabilang tenga ko pa rin ang cellphone. Nagulat ako nang may makita akong bulto ng tao sa may puno na kahit pa madilim ang lugar ay maaaninag pa rin ang tao. Sweetheart, did you see me? Narinig kong salita ni Dustin pero mga mata ko ay nasa tao na nasa dilim habang kumakaway sa akin. Oo, nakikita kita. Masayang kumaway din akong pabalik sa kanya para tuloy kami mga teenager na patagong nagkikita.